Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Maria Reyes at ngayon ay susuriin natin ang paksang ang lihim na panganib ng mga gulay. Paano magiging lason ang iyong healthy diet? Nais kong ito ay maging kapansin-pansin at nakatuon sa paksa. Naisip mo na ba na ang pagkain ng gulay ang pinakaligtas na paraan para mamuhay ng malusog? Kadalasan, naniniwala tayo na mas marami tayong gulay na kainin, mas mabuti, na kaya nitong linisin ang ating katawan, maiwasan ang sakit, at pahabain ang ating buhay. Ngunit maniniwala ka ba kung sasabihin ko na ang mismong mga gulay na kinakain natin araw-araw ay maaaring dahan-dahang sumisira sa iyong katawan? Sa aking 50 taon ng karanasan bilang isang manggagamot, nakakita ako ng maraming tao na katulad mo, sila ay naniniwala na ang gulay ang pinakamalusog na pagkain at patuloy itong kinakain. Ngunit ang ilan ay nagkaroon ng hypothyroid, ang ilan ay nagkaroon ng stroke, at ang ilan ay naospital dahil lamang sa maling paraan ng pagkain ng gulay. Ang mga gulay na dapat sana ay nagpoprotekta sa ating kalusugan ay naging lason dahil sa maling pagkonsumo. Kaya naman, ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang 5 gulay na, kung mali ang pagkain, ay maaaring magpataas ng panganib ng stroke sa magdamag. Ibabahagi ko rin ang 5 gintong prinsipyo. Sa pagkonsumo ng gulay, na natutunan ko sa pakikipagtulungan sa libu-libong matatandang pasyente. Ang mga prinsipyong ito ay simple, ngunit makakatulong upang maiwasan ang pananakit ng tiyan, pagkawala ng buto, at maging ang stroke. Sa madaling salita, kung tama ang pagkakaintindi at pagsasagawa, ang iyong hapagkainan ay magiging isang kahon ng gamot para sa kalusugan, ang sikreto sa mahaba at masayang buhay. Panoorin ang video hanggang sa huli. Dito mo makukuha ang 5 mahahalagang punto na kailangan mong malaman. Una, kung bakit hindi laging maganda ang pagkain ng maraming gulay. Pangalawa, kung paano pumili at maghalo ng gulay para sa pinakamataas na pagsipsip ng sustansya. Pangatlo, ang tamang balanse ng hilaw at lutong gulay. Pang-apat, ang papel ng tubig sa pagpapalakas ng epekto ng gulay. At panghuli, ang gintong prinsipyo upang maiwasan ang kakulangan sa nutrisyon kapag kinakain kasama ng protina at mabuting taba. Kaya bago tayo magsimula, pindutin ang subscribe button at i-like ang aming channel, Kalusugan Lahat, para magkaroon ako ng lakas na magbahagi ng mas maraming tips sa kalusugan at masayang buhay. At sa comment section sa ibaba, sabihin mo kung saan mo pinapanood ang video na ito. Gusto kong malaman kung saan nagsisimula ang iyong paglalakbay sa kalusugan. Simulan na nating tingnan kung paano ang mga nakasanayan nating gawain araw-araw ay sumisira sa ating kalusugan sa pamamagitan ng 5 gulay na ibabahagi ko. Pagkatapos mong marinig ang lahat ng ito, hindi mo natitingnan ang gulay sa parehong paraan. Dahil ako rin, dati ay naniniwala na ang gulay ang tagapagligtas ng kalusugan, ngunit natanto kong mali ang aking pag-iisip. Kaya simulan na natin. Ang unang mapanganib na kaugalian ay ang pagkain ng hilaw na pako, fern o hindi wastong pagproseso nito. Madalas ka bang kumakain ng pako? Maraming sasagot ng oo. Ito ay isang pamilyar na sangkap sa bibimbap, beef stew at mga pagkain sa holiday. Ngunit alam mo ba na sa Amerika at Europa, ang pako ay inuri bilang isang nakalalasong halaman at ipinagbabawal na kainin? Ang pako ay naglalaman ng 2 nakalalasong sangkap na hindi natin gaanong alam. Una, isang enzyme na sumisira sa vitamin B1, isang mahalagang nutrient para sa paggawa ng enerhiya at pagpapanatili ng nervous system. Ang kakulangan sa vitamin B1 ay maaaring maging sanhi ng madaling pagkapagod, pamamanhid ng kamay at paa, at irregular na tibok ng puso. Pangalawa, ang mas mapanganib na sangkap ay isang substance na tinatawag na patakiluside, na inuri ng International Agency for Research on Cancer sa ilalim ng World Health Organization bilang isang potensyal na carcinogen ayon sa mga pag-aaral sa Japan at Norway.
Ang insidente ng bladder cancer sa mga lugar na matagal nang kumakain ng hilaw na pako ay higit sa 2 beses na mas mataas kaysa sa ibang mga lugar. Masayang masaya ako. Ang kwentong ito ay patunay na kung mayroon kang tamang kaalaman at paraan ng pagluluto, ang pako ay maaari pa ring maging masarap at malusog na pagkain. Kapag naglalaga ng pako, mas mainam na magdagdag ng kaunting baking soda, isang maliit na kutsara sa 1 litro ng tubig. Ang alkalina na sangkap ng baking soda ay nagpapawalang bisa sa mga acidic toxin na nagpapalambot at nagpapanatili ng kaligtasan ng pako. Kaya sa susunod na kukuha ka ng sariwang pako mula sa bundok, tandaan mo ang aking sinabi. Ang pag-iisip na maganda ito dahil natural ay napakapanganib. Kung hindi ito maproseso ng tama, ang gulay na iyon ay maaaring tahimik na magtanim ng binhi ng sakit sa iyong katawan. Ang pangalawang mapanganib na gawi sa pagkain ay ang pagkain ng hilaw na chrysanthemum greens, tanglad, kasama ng mga pagkaing mayaman sa protina. Ang gulay na ito ay pamilyar at madalas na kinakain sa halos lahat ng sambahayan sa Pilipinas. Salamat sa kakaibang lasa nito na may halong mabangong aroma at bahagyang kapaitan. Napakasarap nito lalo na kapag kinakain kasama ng karne. Ngunit alam niyo ba, may isang mapanganib na bitag na halos walang nakakaalam na nakatago sa perpektong kombinasyong iyon? Ang chrysanthemum greens ay naglalaman ng natural na sangkap na tinatawag na nitrate. Sa pangkalahatan, ang nitrate ay hindi nakakapinsala at sa katunayan ay nakakatulong sa sirkulasyon ng dugo. Ngunit kapag ang nitrate na ito ay nakipagkita sa protina mula sa karne o isda sa acidic na kapaligiran ng tiyan, nagiging nitrosamine ito. Binalaan ng World Health Organization, WHO, na ang nitrosamine ay isang carcinogen na maaaring magdulot ng stomach cancer at esophageal cancer. Ayon sa mga resulta ng pananaliksik mula sa Cambridge University sa UK at National Institute of Health and Nutrition sa Japan, ang madalas na pagkain ng mga gulay na mayaman sa nitrate kasama ng mga pagkaing mayaman sa protina nang hindi niluluto ay nagpapataas ng panganib ng nitrosamine buildup sa katawan ng 2,003 beses. Ibig sabihin, ang samgyeopsal wrap na madalas nating kinakain ay maaaring maging isang mabagal na lason. Sa kabutihang palad, ang problemang ito ay madaling malutas. Kailangan mo lang itong bahagyang ilaga bago kainin. Kapag niluto, karamihan sa nitrate ay nawawala at hindi nagiging nitrosamine. Halimbawa, mas mainam na ilaga ang chrysanthemum greens sa shabu-shabu sa kumukulong tubig sa loob lamang ng 5,000 segundo bago kainin o ilagay ang mga dahon ng chrysanthemum greens sa grill habang nagluluto ng karne para initin bago balutin. Sa ganitong paraan, nawawala ang mga mikrobyo at nananatili ang sariwang aroma. Dagdag pa rito, ang pagkain ng mga prutas na mayaman sa vitamin C tulad ng tangerine, lemon, at kiwi pagkatapos ng pagkain ng chrysanthemum greens ay nakakatulong na sugpuin ang pagbuo ng nitrosamine sa katawan. Ngunit ang pinakaligtas at pinakasiguradong paraan ay ang pagluto ng chrysanthemum greens. Tandaan, kahit ang maliit na pagbabago sa gawi sa pagkain ay makakaprotekta sa iyong sarili mula sa mga panganib na nakatago sa mga pagkaing kinakain natin araw-araw. Ang ikatlong gulay ay malamang na narinig na ninyong lahat. Ito ay ang broccoli at repolyo na tinatawag na hari ng kalusugan. Ang dalawang gulay na ito ay kilala na mabuti para sa cardiovascular health, nagpapababa ng kolesterol, at nakakatulong na maiwasan ang cancer. Ngunit may isang katotohanan na hindi alam ng karamihan sa mga tao: kung mali ang pagkain o labis na pagkain, maaari itong maging sanhi ng stroke. Mahirap man paniwalaan, ngunit ang sasabihin ko sa inyo ay batay sa mga medikal na pag-aaral mula sa mga nangungunang bansa sa nutrisyon para sa matatanda tulad ng Pilipinas, Amerika at Hapon. Ang broccoli at repolyo ay naglalaman ng natural na sangkap na tinatawag na goitrogen. Ang sangkap na ito ay nakakasagabal sa produksyon ng thyroid hormone. Kung humina ang paggana ng thyroid, bumabagal ang metabolism
tumataas ang taba sa dugo at sa paglipas ng panahon, nagkakaroon ng plaque sa mga dingding ng daluyan ng dugo. Ang vascular sclerosis na ito ang nagiging sanhi ng stroke, ayon sa pananaliksik mula sa Seoul Medical College. Ang mga taong kumakain ng higit sa 200 gramo ng cruciferous vegetables sa hilaw na anyo sa loob ng higit sa 6 na buwan ay may 40% na mas mataas na insidente ng abnormalidad sa thyroid kaysa sa pangkalahatang populasyon, at ang panganib na iyon ay doble para sa mga kababaihan pagkatapos ng menopause o mga matatandang may edad 65 pataas. Hindi lang iyon, ang broccoli at repolyo ay napakayaman sa vitamin K. Ang vitamin K ay isang mahalagang nutrient na tumutulong sa blood clotting, ngunit maaari itong maging isang nakatagong kaaway para sa mga pasyenteng umiinom ng anticoagulant pagkatapos ng cardiovascular disease. Ito ay dahil pinapahina ng vitamin K ang epekto ng gamot na nagiging sanhi ng madaling pagbuo ng blood clots. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala ng American Heart Association sa Journal Circulation noong 2018, ang mga pasyenteng umiinom ng anticoagulant na kumakain ng higit sa 150 gramo ng cruciferous vegetables araw-araw ay may higit sa 3 beses na mas mataas na panganib ng blood clots at stroke. Ang isa pang hindi gaanong kilalang problema ay ang oxalic acid na sagana sa repolyo. Ang oxalate ay nagsasama sa calcium at nagdudulot ng kidney stones. Kung matagal ang stones, tumataas ang presyon ng dugo at nasisira ang mga dingding ng daluyan ng dugo na madaling mabutas. At tandaan ang mga sikat na organic raw vegetable salads ngayon? Maraming naniniwala na ang pagkain ng hilaw ay nagpapanatili ng nutrisyon, ngunit ito ay maaaring napakapanganib para sa mga matatanda na may mahinang immune system. Kung mahawaan ka ng bakterya na nananatili sa lupa o pataba, lalo na ang Listeria o E. coli, maaari kang magkaroon ng sepsis, meningitis, o maging cerebral thrombosis. Kaya ano ang dapat nating gawin? Ang sagot ay simple. Kumain ng mas kaunti at lutuin ng sapat. Para sa mga matatanda, mas mabuting huwag lumampas sa 100 gram ng broccoli at 150 gram ng repolyo araw-araw. Kapag nagluluto, pakuluan ng hindi bababa sa 5,007 minuto at itapon ang pinagpakuluan. Karamihan sa mga nakalalasong sangkap ay natutunaw sa tubig. Ang broccoli ay pinakamahusay na bahagyang igisa sa langis o steam. Kapag kinakain, kumain kasama ng seaweed o isda na mayaman sa iodine upang mabawasan ang epekto ng goitrogen, at kumain kasama ng mga pagkaing mayaman sa calcium tulad ng gatas o anchovies upang mabawasan ang pagbuo ng oxalic acid. Ang mga umiinom ng anticoagulant ay hindi dapat biglang dagdagan o bawasan ang dami ng cruciferous vegetables na kinakain. Kung mayroon kang sakit sa thyroid o kidney stones, bawasan ang pagkonsumo at limitahan ito sa 1,002 beses sa isang linggo. At huwag kalimutan, kahit gaano kasarap ang kimchi ng repolyo, masyado itong maalat na nagpapataas ng presyon ng dugo at lalong nagpapataas ng panganib ng stroke. Ang pagdinig ng mga kwentong ito ay maaaring medyo nakakabahala, ngunit ang aking intensyon ay hindi upang takutin ka sa gulay, kundi upang ipakita sa iyo kung paano kumain ng tama upang maging tunay na malusog. Ang isang maliit na pagbabago sa iyong gawi sa pagkain ay makakapagbalik ng broccoli at repolyo mula sa pagiging nakatagong salarin tungo sa pagiging kaibigan ng kalusugan. Ang ika-4 na mapanganib na gawi sa pagkain ay ang maling paghahanda at pagkain ng taro. Marahil, walang Pilipino ang hindi nakakaalam ng tradisyonal na ulam na sinigang na gabi. Taro. Stew. Ito ay malambot, malasa, at isang mainit na pagkain na hindi nawawala sa mga okasyon o pagtitipon ng pamilya. Ngunit may isang hindi gaanong kilalang katotohanan. Kung hindi wasto ang pagproseso ng taro, ang pagkain na pinaniniwalaan mong masustansya ay maaaring maging lason na sumisira sa iyong mga bato at balat, at sa malubhang kaso ay maaaring magbanta sa buhay.
Ang taro po ay naglalaman ng substance na tinatawag na calcium oxalate. Sa pangalan pa lang, parang hindi gaanong mahalaga. Ngunit sa katunayan, ang substance na ito ay isang malakas na kemikal na ginagamit din sa mga panlinis o pangtanggal ng kalawang. Kapag nadikit sa balat, ang mga maliliit na kristal ay nagdudulot ng matinding iritasyon na nagiging sanhi ng hapdi, pamamaga, bitak at pamamaga. Ang mas nakakatakot ay kapag ang substance na ito ay kinakain. Kung hindi ganap na luto ang taro, ang natitirang calcium oxalate ay pumapasok sa mga bato, bumubuo ng mga kristal, at maaaring magdulot ng nephritis o acute renal failure. Sa Pilipinas din, hindi kakaunti ang mga matatandang pasyente na naospital dahil sa mga sintomas ng poisoning mula sa maling pagluto ng taro bawat taon. Ang mga unang sintomas ay pangangati at hapdi sa bibig at lalamunan o mainit na pakiramdam at pamamaga ng lalamunan. Sa malubhang kaso, may mga pagkakataon na namamaga ang lalamunan at hirap huminga. Ang isang pagkakamali sa pagluluto ng sinigang na gabi ay maaaring magdulot ng mas malubhang resulta kaysa sa inaakala. Upang maalis ang toxicity, kailangan itong pakuluan ng hindi bababa sa 7 minuto sa kumukulong tubig at ang unang pinagpakuluan ay dapat itapon at pakuluan muli sa bagong tubig. Ito ay dahil karamihan sa mga nakalalasong sangkap ay natutunaw sa unang pinagpakuluan. Kapag naghahanda, dapat magsuot ng guwantes upang protektahan ang balat para mas ligtas. Bago balatan, ibabad ito sa tubig na may halong suka sa loob ng mga 10 minuto. Ang suka ay may epekto na magpapawalang bisa sa calcium oxalate. Ang simpleng paraan na ito ay inirerekomenda din ng mga nutrisyonista sa Japan at Amerika kapag nagpoproseso ng mga pagkain na may natural na oxalate crystals. Maraming nagsasabi, buong buhay ko, kumain ako ng taro at ayos lang naman. Ngunit habang tumatanda, humihina ang kakayahan ng katawan na mag-detox at ang paggana ng bato. Ang maliit na dami ng toxin na dati ay hindi nakakaapekto ay maaaring maging malaking pasanin ngayon. Kaya tandaan, ang taro ay nagiging tunay na pagkain na nagpapalakas lamang kapag niluto ng tama. Mag-ingat na huwag maging panganib sa iyong kusina ang pamilyar na tradisyonal na pagkain. Ang huling mapanganib na gawi sa pagkain na ibabahagi ko ay ang pagkain ng hilaw na talong, eggplant, hindi lutong talong. Medyo bago itong pakinggan. Hindi ba? Ang talong na may magandang kulay ube at makintab, na karaniwang tumutubo sa bakuran, ay maaaring magdulot ng poisoning? Ngunit nakita ko mismo ang isang pasyente na nanganganib ang buhay matapos kumain ng hilaw na talong. Ang solanin ay isang natural na nakalalasong sangkap na matatagpuan sa balat at buto ng talong at matatagpuan din sa mga usbong ng patatas. Kapag napakaliit na dami, mayroon itong epekto na makabawas ng pamamaga at mapalakas ang immune system, ngunit kapag kinain ng hilaw, agad itong sinisipsip ng katawan at hindi nabubulok. Ang nakalalasong sangkap na ito ay lubos na nagpapasigla sa gastrointestinal at nervous systems. Ang mga unang sintomas ay pagduduwal, pananakit ng tiyan, at pagtatae. At kung labis na makonsumo, maaari itong humantong sa pananakit ng ulo, pagkahilo, muscle spasms, nerve abnormalities, at hirap sa paghinga. May mahalagang katotohanan na dapat tandaan. Ang solanin ay nasisira ng mataas na init. Ibig sabihin, kung lulutuin lang ng tama ang talong, ito ay magiging isang napakalusog na pagkain. Ayon sa mga pag-aaral mula sa Japan at Germany, kung lulutuin ang talong sa temperatura na higit sa 70 degrees Celsius sa loob ng higit sa 5 minuto, higit sa 90% ng solanin ay ganap na nawawala. Kaya, laging igisa, steam, o ihaw ang talong. Lalo na kapag in-steam, kailangan itong panatilihin sa mainit na kalagayan sa loob ng hindi bababa sa 10 minuto upang maging ligtas.
Iwasan din ang pagluto ng talong sa microwave dahil hindi pantay ang pagkalat ng init ng microwave at maaaring hindi ganap na mabuwag ang mga toxin. Ang pinakamahusay na paraan ay direktang iihaw sa apoy o pakuluan sa tubig. Ang pagluluto ng talong sa langis ay nagpapataas ng pagsipsip ng sustansya dahil ang mga antioxidant sa talong ay madaling matunaw sa taba. Kaya, sa susunod na maghahanda ka ng talong, tandaan mo ang isang bagay na ito. Ang talong ay nagiging tunay na gamot lamang kapag niluto. Mga kaibigan, matapos ninyong marinig ang aking kwento tungkol sa kung paano makakasama ang maling pagkonsumo ng gulay sa kalusugan, marahil ay marami sa inyo ang nag-iisip ng parehong tanong. Paano ba talaga ako dapat kumain ng gulay ng tama? Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 5 pinakamahalagang prinsipyo at ang 5 lihim na natutunan ko sa mahigit 15 taon ng pagtatrabaho sa libu-libong matatandang pasyente. Nakita ko ang maraming mahina at pagod na tao na nagbago at naging masigla at malusog sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng paraan ng pagkain ng gulay. Sa kabilang banda, mayroon ding mga tao na naniniwala na mayroon silang malusog na gawi sa pagkain, ngunit lalo lamang humina ang kanilang katawan. Kaya, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin ngayon hanggang sa huli. Minsan, sa pagbabago lamang ng isang napakaliit na gawi, ang ating katawan ay maaaring magbago ng lubusan. Ang unang prinsipyo ay isang bagay na iniisip ng lahat na halata, ngunit sa katunayan, marami ang nagkakamali. Hindi laging maganda ang pagkain ng maraming gulay. Kakaiba, hindi ba? Simula pagkabata, naririnig natin na ang gulay ay mabuti para sa kalusugan. Siyempre, totoo iyon. Ngunit kapag kinakain lamang sa tamang dami, ang dahilan ay walang iba kundi ang labis na pagkonsumo ng fiber. Ang dietary fiber sa gulay ay nakakatulong sa panunaw, nagpapagaan ng constipation at nagpapatatag ng blood sugar. Ngunit kung sobra, nakakasama ito. Ang digestive system ng mga matatanda ay mahina na, kaya ang pagkain ng masyadong maraming gulay, lalo na ang hilaw na gulay, ay nagpapataas ng intestinal gas na nagdudulot ng kabag, indigestion, at pagbaba ng pagsipsip ng nutrisyon. Ang mas malubha ay ang dietary fiber ay naglalabas din ng mahahalagang minerals tulad ng calcium, iron, at zinc na nagpapahina sa mga buto, naglalagas ng buhok, at nagpapahina ng immune system. Ito ay isang kabalintunaan na ang gulay na kinain para sa kalusugan ay sumisira sa katawan. Ang Nutrition Society of the Philippines ay nagrerekomenda ng sapat na pagkonsumo ng gulay para sa mga matatandang may edad 50 pataas na katumbas ng 2 hanggang 3 fistful o sapat na dami para sa isang pagkain. Hindi kailangang punuin ang plato. Kaya lagi kong sinasabi sa aking mga pasyente, ang gulay ay dapat kainin tulad ng gamot. Kung tama ang dami, ito ay isang gamot na nagpapalakas. Ngunit kung sobra, ito ay nagiging lason. Ang ikalawang prinsipyo ay ang pagkain ng iba't ibang uri ng gulay. Ang ating katawan ay nangangailangan ng daan-daang bitamina, mineral, at antioxidants. Ngunit hindi lahat ng ito ay makukuha sa isang uri ng gulay. Kung araw-araw kang kumakain ng parehong gulay, halimbawa, broccoli, repolyo, at celery lamang, ang ilang partikular na sangkap sa mga ito ay maaaring labis na maipon at maging nakakasama. Upang maiwasan ang ganitong mga problema, kailangan mong palitan ang uri at kulay ng gulay na kinakain mo araw-araw. Ang mga berdeng gulay tulad ng spinach at kangkong ay mayaman sa lutein at chlorophyll na mabuti para sa kalusugan ng mata at nakakatulong sa sirkulasyon ng dugo. Ang mga pulang gulay tulad ng kamatis at bell pepper ay may lycopene na nagpoprotekta sa puso at ang mga dilaw at orange na gulay tulad ng kalabasa at mais ay mayaman sa beta-carotene na nagpapakinis ng balat. Ang mga puting gulay tulad ng sibuyas, bawang at labanos ay may alisin na nagpapababa ng pamamaga at nakakapigil sa bakterya. Ang bawat kulay ng gulay ay parang isang natural na botika
Mas makulay ang iyong hapagkainan. Mas balanseng nutrisyon ang matatanggap ng iyong katawan. Ang ikatlong prinsipyo ay ang balanse ng hilaw at lutong gulay. Maraming naniniwala na ang pagkain ng hilaw na gulay ay nagpapanatili ng bitamina. Ngunit kalahati lang iyon ng katotohanan. Ang ilang gulay ay mas epektibo ang nutrisyon kapag niluto. Halimbawa, ang kamatis o karot ay may 3 beses na mas mataas na pagsipsip ng antioxidant kapag niluto na may langis. Sa kabilang banda, ang mga gulay na mayaman sa vitamin C tulad ng bell pepper at litsugas ay mahina sa init kaya mas mainam na kainin ng hilaw. Mayroon ding mga gulay na nakakapinsala kapag kinain ng hilaw tulad ng spinach. Ang spinach ay may maraming oxalic acid na humahadlang sa pagsipsip ng calcium, ngunit kapag nilaga ng 30 segundo sa kumukulong tubig, higit sa kalahati nito ay nawawala at nagiging mas ligtas. Nananatili rin ang kulay at nagiging mas malambot ang lasa. Sa huli, ang mahalaga ay ang balanse. Huwag kumain ng hilaw na gulay lamang o lutong gulay lamang. Ang susi ay ang pagkilala kung aling gulay ang dapat lutuin at aling gulay ang dapat kainin ng hilaw. Sa ganitong paraan, masisipsip mo ang lahat ng magandang sangkap ng gulay. Ang ika-4 na prinsipyo ay ang pag-inom ng sapat na tubig kapag kumakain ng maraming gulay. Mukhang halata, ngunit marami ang nakakalimot sa puntong ito. Ang dietary fiber ay may katangian na sumipsip ng tubig. Kaya kung hindi ka umiinom ng sapat na tubig, maaaring lumala ang constipation. Maraming matatanda ang nagsasabi, kumakain ako ng maraming gulay, ngunit constipated pa rin ako at karamihan sa kanila ay umiinom lamang ng 2 o 3 baso ng tubig sa buong araw. Ang sapat na pagkonsumo ng tubig para sa mga matatanda ay humigit kumulang 1.6 hanggang 2 litro araw-araw. Ang pag-inom ng 1 baso ng mainit na tubig paggising sa umaga ay nagpapasigla sa bituka at nagsisimula ng aktibidad, at ang kalahating baso ng tubig 30 minuto bago kumain ay nakakatulong sa panunaw. Ngunit sa panahon ng pagkain, ang labis na pag-inom ng tubig ay maaaring magdilim ng gastric acid at makahadlang sa panunaw. Kung patuloy kang nakakaranas ng kabag, constipation, o indigestion kahit na kumakain ka ng sapat na gulay, maaaring ang problema ay hindi ang pagkain, kundi ang kakulangan ng tubig. Ang pagbabago lamang ng gawi sa pag-inom ng tubig ay magpapagaan ng iyong pakiramdam sa loob lamang ng ilang araw. Ang huling prinsipyo at ang pinakamahalaga ay ang pagkain ng gulay kasama ng protina at mabuting taba. Maraming naniniwala na ang pagkain ng gulay lamang ay nagpapalusog at lubusang itinatanggal ang karne o isda. Ngunit sa katunayan, ang ating katawan ay hindi kayang mabuhay sa gulay lamang. Kailangan ng protina upang magbuo ng kalamnan at kailangan ng taba upang masipsip ang mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, D, E, at K. Kung gulay lamang ang kakainin, patuloy kang mapapagod, hihina ang kalamnan, magiging magaspang ang balat, at hihina ang buhok at kuko, lalo na pagkatapos ng middle age. Ayon sa pananaliksik ng University of Tokyo, ang mga matatandang may edad 65 pataas na hindi nakakakuha ng sapat na protina ay nawawalan ng 1% ng muscle mass sa isang taon. Kaya, kapag kumakain ng gulay, laging kumain ng mga pagkaing mayaman sa protina tulad ng isda, tokwa, itlog, at beans. Mas mainam na gumamit ng maliit na halaga ng mabuting langis tulad ng olive oil, sesame oil, o walnut oil kapag ginigisa ang gulay. Ang mga malusog na taba na ito ay hindi lamang nagpapabuti sa lasa ng gulay, kundi nagpapataas din ng pagsipsip ng bitamina ng doble. Hindi mo kailangang mag-alala na tataba ka sa pagkain ng langis. Ang mahalaga ay hindi kung kumakain ka ng langis o hindi, kundi kung anong uri ng langis at gaano karami. Ang isang maliit na kutsara ng mabuting langis sa bawat pagkain ay nagpoprotekta sa puso, nagpapabuti ng memorya, at nagpapababa ng panganib ng stroke.
Nang itinuro ko ang 5 prinsipyong ito sa center, marami ang nagsabi sa loob ng ilang linggo na mas komportable ang kanilang tiyan, mas madali silang natutunaw, mas mahaba ang kanilang tulog at bumuti ang kanilang balat. Ang ilan ay nagpatatag ng blood sugar at ang ilan ay nagpababa ng presyon ng dugo. Lahat ay dahil sa tamang pagkonsumo ng gulay, mga kaibigan. Ang gulay ay malinaw na isang mahalagang regalo mula sa kalikasan, ngunit kahit gaano kaganda ang isang bagay, kung mali ang paggamit, ito ay nagiging lason. Ang pagkain ng gulay ay hindi lamang isang simpleng gawi, kundi isang gawa ng pag-aalaga sa katawan. Kailangan itong maintindihan, pakinggan, at balansehin. Huwag kumain ng ayon sa nakasanayan, kundi kumain ng may kaalaman. Tandaan lamang ang 5 bagay na ito. Kumain ng sapat, kumain ng iba't iba, balansehin ang hilaw at lutong gulay, uminom ng sapat na tubig, at kumain kasama ng protina at mabuting taba. Sa ganitong paraan, ang iyong hapagkainan ay hindi lamang isang simpleng pagkain, kundi ang pinakamahusay na gamot para sa kalusugan at mahabang buhay. Lagi kong sinasabi sa aking mga pasyente, ang kalusugan ay hindi nagmumula sa malalaking bagay, kundi sa paggawa ng maliliit na bagay ng tama araw-araw. Ang pagbabago lamang ng gawi sa pagkain ng gulay ay tiyak na magbibigay ng gantimpala sa iyong katawan. Sa isang matatag na digestive system, malinaw na balat, mahimbing na tulog at mas mahabang buhay. At ang pagbabagong iyon ay nasa iyong mga kamay. Mga kaibigan, matapos kong sabihin sa inyo ang mga gulay na dapat pag-ingatan at ang 5 gintong prinsipyo sa pagkain ng gulay, marami ang nagtatanong, kung gayon, anong gulay ba ang dapat naming kainin sa aming edad? Sa loob ng nakaraang 15 taon, daan-daang beses ko nang narinig ang tanong na ito. At sa bawat pagkakataon, sumasagot ako ng ganito. Hindi lahat ng gulay ay mabuti, ngunit kung tama ang pagpili, ang gulay ay maaaring maging sikreto sa iyong mahabang buhay. Pagkatapos ng 60 taong gulang, ang ating katawan ay hindi na kasing lakas tulad ng dati. Humihina ang digestive function, bumababa ang nutrient absorption, at hindi na kasing aktibo ang detoxification function ng atay at bato tulad noong bata pa. Kaya, ang mga gulay na dapat kainin ng mga matatanda ay dapat madaling matunaw, mababa sa oxalic acid na maaaring magdulot ng kidney stones, at higit sa lahat, mayaman sa antioxidants na nagpapabagal sa pagtanda. Ngayon, ipakikilala ko sa inyo ang mga gintong gulay na nakakatugon sa lahat ng kondisyong iyon. Mga kaibigan na tahimik na nagpoprotekta sa iyong puso, atay, bato, at bituka. Ang una ay spinach. Ang spinach ay mayaman sa magnesium at lutein, isang antioxidant na nagpoprotekta sa kalusugan ng mata at nakakatulong sa sirkulasyon ng dugo. Ngunit may isang punto na kailangan mong tandaan. Ang spinach ay hindi dapat kainin ng hilaw. Ang spinach ay may maraming oxalic acid at kung kainin ng hilaw, maaari itong magsama sa calcium at magdulot ng kidney stones. Kapag nilaga ng 30 segundo sa kumukulong tubig, higit sa kalahati ng oxalic acid ay nawawala at ang mga nutrisyon ay nananatili. Ang paghahalo ng nilagang spinach sa sesame oil o roasted sesame seeds ay nagpapabuti sa lasa at nagpapataas ng pagsipsip ng vitamin A. Pangalawa, ang kalabasa at karot. Ang dalawang ito ay maaaring tawaging natural na gamot para sa balat at mata. Pareho silang mayaman sa beta-carotene, isang precursor ng vitamin A na nagpoprotekta sa mga mucous membranes at nagpapalakas ng immune system. Ayon sa isang pag-aaral ng Yonsei University, ang mga matatandang may edad 65 pataas na kumain ng kalabasa at karot ng higit sa 3 beses sa isang linggo ay may 30% na mas mababang panganib ng paghina ng paningin kaysa sa mga hindi kumain. Gayunpaman, ang kalabasa at karot ay dapat lutuin kasama ng langis. Ito ay dahil ang beta-carotene ay fat-soluble. Ang pagdaragdag lamang ng 1 kutsara ng sesame oil
o olive oil ay magpapataas ng pagsipsip ng nutrisyon ng doble. Pangatlo, ang Hawthornia cordata at celery na tinatawag na mga gulay na panggamot. Ang Hawthornia cordata ay may epekto na maglabas ng mga toxin sa katawan, maglinis ng atay, at magpababa ng presyon ng dugo. Ngunit kung kinain ng hilaw, maaari itong magdulot ng kabag o pagtatae, kaya para sa mga matatanda, mas mainam na bahagyang ilaga o durugin sa mainit na tubig. Ang celery ay mayroon ding epekto na magpababa ng kolesterol, ngunit hindi maganda ang pag-inom ng puro hilaw na katas nito, tulad ng sikat ngayon. Ang masyadong puro o malamig na celery juice ay maaaring magpasigla sa tiyan at magdulot ng pananakit. Ang celery ay pinakaligtas na kainin ng bahagyang luto sa sopas o ginisa. At ang isang gintong gulay na hindi dapat kalimutan ay ang seaweed at iba pang sea vegetables. Ito ay napakapamilyar na sangkap sa Pilipinas. Ang seaweed ay mayaman sa iodine, calcium, iron, at iba't ibang minerals na mahusay para sa pagkontrol ng presyon ng dugo, pagpapabuti ng memorya, at pag-iwas sa osteoporosis. Ngunit may isang bagay na dapat pag-ingatan. Dahil mataas ang iodine content ng seaweed, ang mga may hyperthyroidism ay dapat kumain lamang ng 1,002 beses sa isang linggo para sa pangkalahatang populasyon. Ang seaweed soup na niluto kasama ng tokwa at maliliit na isda ay isang napakagandang pagkain para sa kalusugan ng puso. Panghuli, may isang bagay na lubos kong gustong bigyang diin. Ito ay ang low-sodium white kimchi. Karaniwan nating iniisip na ang kimchi ay maalat, maanghang, at masama para sa presyon ng dugo. Ngunit ang white kimchi ay ganap na iba. Ang tamang paggawa ng white kimchi ay isang imbaka ng natural na lactic acid bacteria na nagpapanatili ng balanse ng bituka at nakakatulong sa panunaw. Kung araw-araw na kumakain ng maliit na halaga ng white kimchi ang mga matatanda, bumubuti ang constipation at tumataas ang pagsipsip ng calcium. Kaya naman, isa sa mga dahilan kung bakit malakas pa rin ang mga matatandang 80 at 90 taong gulang sa kanayunan ay ang white kimchi sa kanilang hapagkainan. Lagi kong sinasabi sa mga matatanda, ang mabuting pagkain ay hindi malayo. Ang mga gulay na malapit sa inyong kusina ang pinakamahusay na gamot. Mas mahalaga kaysa sa pagkain ng marami ay ang pagkain ng tama, iba't iba, at patuloy. Ang berdeng gulay, orange na gulay, puting gulay. Bawat kulay ay may sariling papel. Gawing isang maliit na hardin ng nutrisyon ang iyong hapagkainan. Ang iyong katawan ay natural na babalik sa kalusugan. Kung nag-aalangan ka pa rin, isipin ang Okinawa sa Japan. Ito ay isang sikat na isla ng mahabang buhay sa buong mundo. Karamihan sa mga residente ay nabubuhay ng mahigit 50 taong gulang nang walang sakit sa puso o diabetes. Ang kanilang sikreto ay hindi mahal na supplements. Ito ay simpleng gawi sa pagkain, tulad ng patuloy na pagkain ng nilagang gulay, seaweed soup, tokwa, at maliliit na isda. Hindi sila kumakain ng marami, ngunit regular at natural silang kumakain, iyon ang susi sa kanilang kalusugan. Tiwala ako, kung pipiliin mo ang tamang gulay, lulutuin ng tama, at kakain ng may kapayapaan ng isip, tiyak na makakamit mo ang kalusugan. Ang gulay, kung kakainin ng tama, ay hindi lamang simpleng pagkain, kundi isang gamot para sa mahabang buhay. Kaya, simulan mo ito ngayon. Kaunting asin, kaunting stimulus, lutuin ng sapat ang gulay, iba't iba ang kulay, at kumain ng may pagmamahal. Kung gayon, lubos na magpapasalamat ang iyong katawan. Mga kaibigan, sa mahigit 10 taon ko ng pagtatrabaho sa mga matatanda, halos linggo-linggo kong naririnig ang tanong na ito. Doktora, paano ko po malalaman kung ano ang malinis na gulay at kung ano ang mapanganib na gulay? Sa unang tingin, mukhang madaling tanong. Ngunit sa katunayan, ang maling pagpili ng gulay ay madalas na nagiging sanhi ng sakit
sa halip na pagpapabuti ng kalusugan. Ang ilan ay naghihirap sa hindi maipaliwanag na pananakit ng tiyan, ang ilan ay tumataas ang liver enzyme o humihina ang bato, at ang ilan ay naospital pa dahil sa bahagyang poisoning mula sa isang mangkok ng sabaw na pinaniniwalaan nilang malusog. Kaya, ngayon, ibabahagi ko sa inyo kung paano makilala ang mabuti at mapanganib na gulay sa pamamagitan lamang ng inyong mga mata nang walang komplikadong kagamitan o kaalaman. Una, mag-ingat sa mga gulay na mukhang perpekto. Kung ang kulay ay hindi normal na madilim na berde, makintab ang mga dahon, makapal at malutong ang tangkay na naglalabas ng tunog kapag bahagyang binasag, at walang bakas ng kagat ng insekto o mantsa ng kulay, kailangan ang pag-iingat. Ang ganitong mga gulay ay may mataas na posibilidad na gumamit ng labis na growth hormones o pesticides. Ang isang random vegetable inspection sa Pilipinas noong 2023 ay nagpakita na humigit kumulang 20% ng mga gulay ay naglalaman ng growth-promoting substances na lumampas sa pamantayan, lalo na sa repolyo, kangkong, at cucumber. Ang mga kemikal na ito ay nagpapanatili ng gulay na sariwa at mabilis na lumalaki, ngunit kapag pumasok sa katawan ng tao, nag-iipon ito sa atay at bato na nagdudulot ng pinsala sa cell at pagbaba ng detoxification. Si Lola Maria, 22 taong gulang mula sa Cebu, na aking ginamot, ay ipinagmamalaki ang pagkain ng isang plato ng sariwang organic vegetables mula sa supermarket araw-araw. Ngunit pagkalipas ng ilang buwan, nakaranas siya ng patuloy na pananakit ng ulo, pagkapagod, at bahagyang jaundice. Ang resulta ng pagsusuri ay liver inflammation dahil sa pesticide residues. Matapos lumipat sa mga natural na gulay at lubusang hugasan, bumalik sa normal ang kanyang liver enzymes sa loob ng 2 buwan. Naaalala ko pa ang sinabi niya, ang maruming berde ay lason na may mukha ng kalikasan. Pangalawa, isang bagay na pinagkakamalian ng marami ay ang mga ligaw na gulay o wild herbs. Sa tingin natin, kung tumutubo sa bundok, ito ay isang halamang gamot at ligtas kung natural. Ngunit mayroon ding lason sa kalikasan. Sa isang baryo sa Ifugao, isang matanda ang dinala sa emergency room na may pananakit ng tiyan at pagsusuka 30 minuto matapos kumain ng ligaw na halaman na pinitas niya sa bundok at niluto. Nang maglaon ay natuklasan na ang ligaw na halaman ay naglalaman ng natural na lason na tinatawag na pacilocide. Ang sangkap na ito, na matatagpuan din sa pako, ay maaaring magdulot ng pangmatagalang hepatitis o pinsala sa cell. Ayon sa isang pag-aaral ng isang research team sa Tokyo, na sumuri sa mahigit 45 uri ng ligaw na halaman na tumutubo sa Asya, humigit kumulang 30% sa kanila ang naglalaman ng iba't ibang antas ng natural na nakalalasong compound. Kaya, kung hindi mo alam kung anong uri ng halaman ito at kung paano aalisin ang toxicity, kahit gaano pa ito kasariwa at natural, iwasan ang direktang pagkuha at pagkain nito. Ang kalikasan ay hindi laging banayad, at ang pinakamahalaga sa pagkain ay laging kaligtasan. Pangatlo, may isang maliit na pagkakamali na ginagawa ng halos lahat. Ito ay ang pag-iwan ng gulay ng masyadong matagal. Iniisip natin na okay lang kung ilagay sa refrigerator sa loob ng 2003 araw, lalo na sa mga matatandang nakatira mag-isa. Madalas nilang ginagawa ito para makatipid sa pagkain. Ngunit sa katunayan, pagkalipas ng 48 oras, mabilis na bumababa ang mahahalagang nutrisyon tulad ng vitamin C at vitamin B. Bukod pa rito, sa mamasamasang kapaligiran ng refrigerator, ang bakterya at amag ay maaaring dumami sa ibabaw, lalo na sa tubig na natitira sa paligid ng tangkay o mga ugat. Ang mga mikrobyong ito, kahit hindi magdulot ng poisoning kaagad, ay maaaring magpahina ng immune function at magdulot ng chronic enteritis kung dahan-dahang nag-iipon araw-araw. May isang simpleng tip na madalas kong ibinabahagi sa aking mga pasyente. Bumili lamang ng gulay para sa 2 araw. Kung marami kang nabili, hugasan ng mabuti, patuyuin, at bahagyang ilaga sa kumukulong tubig
bago ilagay sa refrigerator. Sa ganitong paraan, mananatili ang kulay ng gulay at mapipigilan din ang pagdami ng bakterya. Huwag din kumain ng mga gulay na nagdilim ang dahon o may kakaibang amoy. Kahit ang maliit na kakaibang amoy ay senyales ng pagkasira at ibig sabihin ay nawala na ang mga nutrisyon. Lagi kong sinasabi sa aking mga pasyente, ang pinakamalinis na gulay ay hindi ang mga may mahal na organic sticker sa supermarket. Ang tunay na malinis na gulay ay ang mga pinili ng mabuti, hinugasan ng mabuti, at niluto ng tama. Mukhang simple, ngunit ang tatlong ito ang susi sa pagpapanatili ng kalusugan. Kahit saan ka man bumili ng gulay, laging ibabad sa tubig na may asin o suka sa loob ng hindi bababa sa 15 minuto. Sa prosesong iyon lamang, higit sa 90% ng mga residual chemicals ay maaaring maalis. Kung posible, mas mainam na kumain ng lutong gulay kaysa sa hilaw na gulay. Lalo na sa mga matatanda, ang lutong gulay ay mas madaling matunaw at karamihan sa mga hindi nakikitang bakterya ay nawawala. Panghuli, may isang katotohanan na kailangan mong tandaan, huwag magpapaloko sa panlabas na anyo ng gulay. Ang makintab ay hindi nangangahulugang mabuti, at ang mahal ay hindi laging malinis, at ang natural ay hindi laging ligtas. Ang tunay na halaga ng pagkain ay hindi sa anyo, kundi kung paano natin ito pipiliin at hahawakan. Ang gawin ng pagmamasid, paghuhugas, at pagluluto sa loob lamang ng 5 minuto ay nagpoprotekta hindi lamang sa iyong hapagkainan, kundi pati na rin sa iyong atay at puso. Dahil, mga kaibigan, ang tamang pagkain ng gulay ay hindi lamang tungkol sa mahabang buhay, kundi sa pag-aaral kung paano mamuhay ng malusog araw-araw. Lalo na, ang katawan, pagkatapos ng 50 taong gulang, ay nahihirapan na umangkop sa biglaang pagbabago ng dieta o matinding pamamaraan. Ang kailangan ng ating katawan ay balanse. Ito ay ang balanse ng gulay, protina, taba, at tubig, hindi ang mga himala sa advertisement. Ang ilan ay nagsasabi sa akin, "Doktora, ang mga kabataan ay umiinom ng juice at ayos lang naman." Ngumiti ako at sumagot, "Nakaligtas pa lang sila sa kalahati ng kanilang buhay, ngunit kayo ay matagumpay ng nakalakad ng higit sa kalahati ng inyong buhay habang tumatanda." Ang atay, bato, at tiyan ay hindi na tulad ng dati. Ang pagsubok na iproseso ang labis na asukal at kaasiman, tulad ng 20 taong gulang, ay parang pagsubok na umakyat sa isang burol gamit ang 30 taong gulang na kotse. Sa huli, masisira lamang ang engine. Ang mga mananaliksik ng Harvard University sa isang 10 taong pag-aaral ay natuklasan na ang mga middle-aged at matatanda na sumunod sa isang matinding dieta ng gulay lamang na walang protina at taba ay may 89% na mas mataas na early mortality rate kaysa sa mga sumunod sa isang balanseng dieta. Simple ang dahilan, kakulangan ng protina, taba, at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, D, E, at K. Ang mga nutrisyon na ito ay hindi kailanman makukuha ng sapat sa juice o salad. Alam ko, maraming sumusubok sa ganitong dieta ay hindi lamang sumusunod sa uso, kundi seryosong gustong maging mas malusog at mabuhay ng mas matagal. Ngunit ang kalusugan ay hindi nagmumula sa mga himala. Ito ay nagmumula sa pag-unawa at pagtitiyaga araw-araw. Ang isang perpektong baso ng juice ay hindi maaaring pumalit sa isang kumpletong pagkain, at ang ilang araw ng salad ay hindi maaaring maglinis ng atay. Ang tunay na detox ay nagsisimula sa pag-inom ng sapat na tubig, pagtulog ng mahimbing, at pagkain ng tama. Kaya, kung may magsabi sa iyo na ang isang baso ng juice na ito ay mag-aalis ng toxin, magpapaliwanag ng balat, at magpapaliit ng tiyan, ngumiti ka ng mahinahon at tandaan, walang mahika sa nutrisyon, kaalaman, at pagtitiyaga lamang ang tunay na magpapalusog sa iyo. Pumili ng mga gawi sa pagkain na komportable at sustainable para sa iyong katawan. Ang isang malusog na buhay araw-araw ay mas mahalaga
kaysa sa isang linggong detox. Kung gusto mong uminom ng juice, tangkilikin lamang ito bilang bahagi ng iyong pagkain. Hindi ito dapat kapalit ng pagkain. Ang iyong katawan ay hindi isang experiment, kundi isang mahalagang kaibigan na makakasama mo habang buhay. Ngayon, ang kalusugan ay hindi isang mabilis na layunin, kundi isang asset na dapat ingatan araw-araw. Mga kaibigan, kung natapos ninyong panoorin ang video na ito, nangangahulugang tunay na pinahahalagahan ninyo ang inyong kalusugan. Lubos akong nagpapasalamat. Ngayon, natuklasan nating magkasama kung paano ang mga gulay na pinaniniwalaan nating malusog ay maaaring maging panganib at ang mga gintong prinsipyo sa tamang pagkain ng gulay upang mabuhay ng matagal at malusog. Kung isasagawa ninyo ang natutunan ninyo ngayon, ang mga gulay sa inyong hapagkainan ay hindi na magiging nakatagong salarin, kundi isang malusog na kasama. Lagi kong sinasabi sa aking mga pasyente, hindi natin maibabalik ang oras, ngunit maaari nating gawing mas malusog at mas makabuluhan ang natitirang oras. Kaya, simulan na ngayon sa pagpili ng tamang gulay, pagkain ng tama, at pagmamahal sa inyong sarili ng kaunti pa araw-araw. Kung nakatulong ang video na ito, pindutin ang subscribe button, i-like, at ibahagi sa inyong pamilya at mga kaibigan. Upang mas maraming tao ang makakain ng ligtas at mamuhay ng malusog. At sa comment section sa ibaba, sabihin ninyo ang inyong mga iniisip. Gusto kong malaman kung anong paksa ang gusto ninyong pag-usapan ko sa susunod na video. Sana ay malusog kayong lahat, masarap ang inyong pagkain araw-araw, mahimbing ang inyong tulog, at masaya kayong kasama ang inyong mga mahal sa buhay ng matagal. At magkikita tayong muli sa susunod na video.